The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon sa inyong lahat. Once again, welcome back sa ating programa ngayong hapon. Blessed Hope every Thursday ng hapon. Okay? Alas 3 ng hapon with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat. And once again, magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga listeners and viewers natin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Babatiin lang natin ang lahat ng ating mga nagtatrabaho. Yan. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Especially sa Malay, sa Katiklan, and also siyempre sa Boracay. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Okay? Ang prayer ko po na sana bigyan kayo ng Panginoon ng kalakasan na magagamit nyo everyday sa inyong pagtatrabaho. Yan. So, medyo mainit ngayon. So, paalaala lang. Okay? So, huwag kalimutang magdala ng tubig. No? Kung may tumbler ikaw, yes, magdala. Okay? Kasi, medyo mainit. Okay? Tapos, kapag nasobraan sa init, okay, yan po ang mga tendency na magkakaroon ng head stroke yan. So, at saka huwag kalimutan yung magdala ng payong. Yan, para hindi naman masira agad yung yung balat mo ran. Okay? So, yan po. Okay, so dahil mainit ang panahon natin ngayon, so yan po ang natin dadalhin. So, iwasan po natin na ma-dehydrate tayo. Ayan. Okay, so sa ating mga workers dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, and also sa ating mga men in uniform, syempre mainit. Okay, so andyan sila sa kalsada kung saan sila naka-assign. Syempre, hindi madali, mainit talaga. Okay, so magandang hapon sa ating mga men in uniform, especially sa Malay, dyan sa Katiklan, no? And also sa Boracay. Magandang hapon sa inyong lahat. And also sa ating mga magigiting na mga guro, no? Dahil siyempre, balik na yung pasukan or pag-aaral, no? So, marami na naman ang mga estudyante. So, sa mga teacher, no? Magandang hapon dyan. Okay? At saka sana nabigyan kayo ng Panginoon ng mahabang pasensya. Kasi biruin mo, okay lang kung mga 3 or 4 yung tuturuan mo. Okay? Yan, kayang-kaya. Pero hindi lang 3 or 4. Minsan sa isang room, merong mga 50. Ayan, so hindi yan basta-basta mong tuturuan yan, okay? So, arang mga dungol, arang sangag, no? So, kailangan palakasin or pahabain talaga ng mga teacher ang kanilang pasensya na hindi makapag sa mga estudyante. So, yan ang prayer ko sa ating mga magigiting na guro natin, okay? Magandang hapon sa inyong lahat dyan, okay? And also sa ating mga doktor, no? Nurses, no, na nagtatrabaho ngayon, sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon, wisdom na magagamit nyo every time may mga pasyente na or magpapa-check up na, okay? Bigyan kayo ng wisdom at saka yung mga bulong na ire-reseta. Ayan. At saka may mga operation yan. Sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon sa ating mga doktor, no? Diyan sa sa Malay, no? Diyan sa Katiklan, yan, sa Boracay. Okay? Magandang hapon sa inyo lahat diyan sa ating mga magigiting na doktor at saka mga nurses natin diyan. At sa lahat ng mga workers sa hospital. Magandang hapon sa inyo lahat diyan. And also sa ating government officials, no? Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Okay, naway bigyan kayo ng
kalakasan ng Panginoon at saka wisdom na magagamit nyo every time na meron kayong gagawin, or especially sa mga decision making. Kung paano mapalago or maunlad ang bayan natin. Ayan. So magandang hapon po sa inyong lahat. And sa ating pagpapatuloy ngayong hapon, ito yung pinaka magandang gagawin natin. Yung makakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Okay? So, yan talagang pinaka-importante, at pasalamat tayo sa platform na ito na ginamit ng Diyos na kung saan yung mga tao na hindi pa nakakarinig kay Jesus Christ maabot natin. Through live streaming and also through live on air sa radyo. Okay? Sa 106.1 Radyo Boracay. Yan. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat. And also, muntik nang makalimutan ang ating mga parents, Ating mga parents na kung saan ngayong hapon na ito yun ang panahon or oras na nagpapahinga. Siyempre naman dahil mainit, Nagpapahinga. And also, while habang nagpapahinga, nakikinig sa programa natin. Kabay pa nga ang ating mga listeners and viewers sini nga kahaponon, makatune in sila basta matapos ang programa nga ini. Okay? So, amo na. So, hindi na tayo magtatagal, Punta na tayo sa salita ng Panginoon. At dadalhin ko kayo dito sa Psalms 23. Okay? Psalms 23, at basahin lang natin. Sabi niya dito sa Psalms 23 verse 1 to 6. Sabi ng salita ng Panginoon, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." May the good Lord mag-bless ang iyang pulong, mag-prayan na kita. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Salamat, Lord, sa opportunity na binigay niyo po, Lord God, na kung saan makakapag-share na naman ng salita, Lord God, ninyo through live streaming and through on air. Pray ko po, Lord God, i-bless niyo po itong platform na ito. At saka gamitin niyo pa po ito na platform, Lord God, sa maraming paraan na kung saan makikita si Jesus Christ at marami pang mga tao na makatanggap kay Jesus Christ sa ganitong gawain na platform, Lord God. Huwag mo silang pabayaan, Lord. I-bless mo, Lord God, sila. And also, Lord God, ang prayer ko naman po sa mga listeners and viewers namin sini nga kahaponon, tani ikaw mag-bless ang ilang kabuhi, Lord God. While nakikinig sila ng salita mo, tani ang salita mo, Lord God, amoy ni ang mag-attach ang ilang tagipusoon. Kag magka-connect, Lord God, sa ilang mind, nga maintindihan nila, Lord God, ang imong pulong. Kag buligan mo man ako, Lord God, sa pag-share sini ang mga na tutunan ko, Lord God, halin sa imong pulong. I pray, Lord, na tani ma-share ko naman, Lord God, sa mga listeners and viewers sini nga kahapon. Tagpatawara man kami, Lord, sa amon nga mga paglapas, sa amon mga sala nga naubrad sa kanimo, Lord. Patawara kami, Lord God. Sala sa amon nga ginaisip, sala, Lord God, sa amon nga pagpanulok, sang amon nga mga ginahambal, and also, God, sang amon nga ginaubra. Patawara kami, Lord. Initanan, Lord God, naubra namon ini everyday. Daw para sa amon, Lord, daw okay lang. Pero
sa inyong mga mata, di galiin ni Lord God namin. Patawaran man kami, Lord God. And salamat, Lord, dahil ikaw naman, sabi ng salita mo, promise mo, Lord God, na kung kami humingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw na Diyos, ay faithful na magpatawad sa aming kasalanan. Thank you so much, Lord, for your love. Thank you so much, Lord God, sa mercy nga gin-extend mo, O God. Bugay lang gid, grasya mo lang gid, Lord. Hantod subong, Lord God. Gintagaan mo pa kami, Lord God, sini nga kinabuhi. Thank you so much, Lord God. Samon nga pagpadayon, i-bless, Lord God, ang bawat isa. Tani, Lord God, ang listeners and viewers namon, Lord, makatune in sila, Lord God, hasta matapos ini nga programa. Ini ang amon mapag-ampo. In Jesus' name I pray. Amen and Amen. So, punta na tayo mga abiyan. Dito lang, babasahin ko lang ang first na verse 1 mga abiyan. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Okay? So, ang shall not want niya, walang makukulang sa akin. Bakit kaya? No? Ano kaya ang ginawa ng Diyos? Bakit sabi ng psalmist na I shall not want? Okay? Now, tingnan natin mga abiyan. Okay? Dadalhin ko kayo dito. Okay? Ang message natin ngayong hapon is, andyan po, the shepherd of my life. Okay? The shepherd of my life. Kapag inako mo, my, okay? Kung titingnan mo si David, si Haring David, okay? Sinabi na the Lord, ang Diyos, ang aking. Okay? Shepherd, pastol. Okay? Ibig sabihin, inako niya. Okay? Inako niya na yung Diyos ang kanyang shepherd, nagbabantay. Kag ang Diyos niya, kung siya yung nagbabantay, sabi niya na walang makukulang sa kanya. Okay? Now, tingnan muna natin mga abyan ang background sini. Now, ang Psalms 23 ay isinulat ni David na isang dating pastol. Okay? So, hindi pa siya hari. Okay? Ang trabaho niya, okay, ay isang pastol. Okay? Nagbabantay ng tupa. Tandaan po natin mga abyan. Ang pagbantay po ng tupa ay hindi lang po isa. Kagaya ba sa mga teacher, yung tinuturuan nila ng mga estudyante, hindi lang po isa, daywa, or apat. Marami po. Okay. Now, dito naman kay Haring David, naranasan niya ini. Ang magbantay ito, pa kay nagiging shepherd din siya. So, ibig sabihin, malaking responsibilidad ang kanyang ginagawa kasi hindi lang isa ang kanyang binabantayan, kundi maraming tupa. Okay? Yan po ang trabaho ni Haring David. At kalaunan ay naging hari ng Israel. So, bilang isang pastol, okay? Bilang isang pastol, alam ni David kung paano niya ito alagaan. Alam niya kung ano ang kanyang responsibilidad bilang isang pastol. Okay? Alam niya kung paano ito alagaan. Alam niya kung paano ito igabay. At alam niya kung paano niya ito poproteksyonan. Okay? Siyempre naman dahil mga karnero, okay, marami talaga yung mga predator yan. So, hindi lang wolf, hindi lang lion, kundi pati bear. Okay? So, paano niya ito maano sa mga mababangis na hayop? Okay? So, siyempre, mayroon siyang dala yung tinatawag na slingshot. So, yan ang ginagawa niya upang maitabo itong mga mababangis na hayop. So, alam niya at alam niya kung ano ang responsibilidad niya bilang isang pastol. Okay? So, ang picture sini mga abiyan, ang sheep
dito, walang iba kundi tayo yun. At saka ang shepherd dito, ang picture sini, walang iba kundi ang Diyos. Now, sa awiting ni Haring David, inilarawan niya, okay, yung kanyang relasyon sa Diyos. Kasi, sabi sa verse 1, the Lord is mine. Kapag inako mo, ibig sabihin, meron kang matinding relasyon sa Diyos. Matinding relasyon sa Diyos. So, hindi niya nakita ang Diyos bilang malayo o walang pakialam sa kanya. Hindi na nakita ito. Sa halip, nakikita niya na ang Diyos bilang isang mabuting pastol. Good shepherd. No? Ang good shepherd, okay, ang mabuting pastol, naglalaan ng oras, gumagabay, nagpoprotekta, at nananatiling kasama mo. Okay? Kasama. Yan ang pagkalarawan ni David sa Diyos. Ibig sabihin, kasama niya ang Diyos habang buhay. Okay, so yan po mga abyan. Okay? Nananatiling kasama ng Diyos ang kaniyang mga anak. So, para sa kanya, kay David, nandyan talaga palagi ang Diyos at kasama niya palagi. Okay? So, naniniwala ka ba mga abyan, listeners and viewers natin, nakasama mo palagi ang Diyos? Naniniwala, gapati ka ba sina? Okay? Now, patuloy tayo. Ang Psalms 23 ay hindi nagsasabing walang problema ang buhay. Okay? So, hindi naman sinabi. Kanina, binasa natin, 1-6, wala namang sinabi na walang problema doon. Meron. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, though I walk through the valley of shadow of death, ibig sabihin may ara sang problema. Okay? Ngunit, mga abyan, mga listeners and viewers, ipinapakita nito na kahit sa gitna ng mga pagsubok, sapat na ang presensya at pag-aalaga ng Diyos. Iyan po mga abyan ang Psalms 23. Now, matanong ko sa inyo mga abyan, lahat po ba tayo dito ay mayroong pinagdadaanan sa buhay? Yan po ang katanungan natin mga abyan. Lahat po ba tayo dito may mga pinagdadaanan sa buhay? Yes, of course naman. May mga pinagdadaanan tayo sa buhay. May mga panahon na hindi natin alam ang susunod na hakbang. Di natin alam kung ano ba ang atin gagawin. May mga panahon na naghahanap na tayo ng tinatawag na needs natin, pangangailangan. Ano ba ito? Saan na ba ako maghahanap ngayon ng aming pangangailangan? Yan. Maraming lambak na madadaanan natin. And also, nandyan naman yung tinatawag na kaaway natin na nagnanais na ikaw at ako ay kanyang pabagsakin. Pero, ang Psalms 23, again, nagsasabi na kahit sa gitna ng mga pagsubok, sapat na ang presensya at pag-aalaga ng Diyos. Okay? Ibig sabihin mga abyan, okay, sa gitna ng lahat ng ito, sino ang pastol mo? Okay? Sino ang pastol mo? Sino kaya ang gabantay sa inyo? Nagbabantay sa iyo?
Okay, sino? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya si David, ipinapakilala niya dito sa kanyang sinulat sa Psalms 23, si Jesus, ang Diyos. Okay? Bilang pastol mo. Okay? Bilang good shepherd mo. Okay? Bilang good shepherd mo. Ipinapakilala ni David sa'yo, mga listeners and viewers, ang Diyos niya, siya yung good shepherd mo. Mabuting pastol. Na tatlo kabagay na i-share ko sa inyo ngayong hapon, the shepherd of my life. Number one, the shepherd provides for his sheep. Psalms 23 verse 1 to 3. Now, himay-himayin natin mga abyan. First dito is, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay? Himay-himayin natin. The Lord is my shepherd, I shall not want. Now, sa simula pa lang, sa sinulat ni David, okay, meron siyang tinatawag na personal bala na pagpapahayag sa Diyos. Sinabi niya dito sa verse 1, the Lord is my shepherd. Hindi niya sinabi na the Lord is a. The Lord is a shepherd. Kundi ang sinabi niya, my shepherd. Okay? My shepherd. Ibig sabihin mga abyansina, okay, uulitin ko, meron siyang matinding relasyon sa Diyos. Meron siyang matinding connection sa Diyos. Kapag ang Panginoon, mga abyan, ang ating pastol, meron tayong katiyakan na siya ang maglalaan ng ating mga pangangailangan. Okay? So kapag ang Panginoon ang ating pastol, mayroon tayong katiyakan na siya ang maglalaan ng ating mga pangangailangan. Siya yung mag-provide bala sang aton nga pangangailangan. Now, tatlo kabagay. Number 1. Okay? Number 1, the shepherd meets our needs. Meets our needs. Ibig sabihin, ginataon niya ang aton nga mga pangangailangan. Ginahatag niya ang aton nga pangangailangan. Hambal niya, I shall not want. Okay? I shall not. Ibig sabihin mga abyan, okay, dito, hindi po lahat, okay? Hindi po lahat ng gusto natin ibibigay ng Diyos. Okay, kunyari, ibibigay sa'yo, kunyari lang ha mga abyan, ibibigay sa'yo ang Lamborghini na sasakyan. Oh, need mo ba yan? Okay, hindi. Di ba? Ang pamangkot, kung yan ang ayuon mo sang Ginoo, ihatag niya, hindi. Ang ibibigay ng Panginoon sa'yo, yung pangangailangan mo. Yung pangangailangan mo. Number 1, ano ang pangangailangan ng tao? Siyempre, pagkain, pera, yan, shelter, o damit, yan. Yung enough lang bala para sa inyo. Yan ang ibibigay ng Diyos. Okay? So, hindi ibig sabihin na lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Okay? Kasi kung ibibigay naman ng Panginoon sa iyo, baka magiging abusado ka na. O kunyari lang, Lamborghini, binigay sa iyo ng Panginoon, ano ang mangyayari sa iyo? Magiging ka pa, habok. O yan. So, hindi maganda. So, ibibigay ng Diyos ang ating tunay na pangangailangan. So, ibibigay ng Diyos yan. Yung mga pangangailangan mo. Sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 19,
But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, ang Diyos ay tapat na provider. Mga biyan. Tapat po siya. So, hindi po siya yung tinatawag na like for example sa tao na okay, magbibigay ako sa'yo. Mamaya. Hinihintay mo naman mamaya. Pagkatapos mamaya walang maibigay. So, hindi ganyan ang Diyos natin. Tapat po siya na magbibigay. Okay? Now, sa panahon natin ngayon, may mga times talaga na may tinatawag na kakulangan. Okay? Kung darating man yan sa buhay natin, ano ang gagawin mo? Siyempre, di ba may panahon na abundansya at may panahon talaga na walang-wala. Okay, ngayon, kung darating yan, yung walang-wala talaga, ano ang gagawin mo? So, dyan mo ipakita yung tinatawag na pananampalataya mo sa Diyos. Okay? Kapag may kakulangan, matuto kang tinatawag na magtiwala sa Panginoon. Mag-trust bala sa Panginoon. Pangalawa, the shepherd gives rest. Okay? The shepherd gives rest. Ibig sabihin, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapahingaan. Sabi niya, He maketh me to lie down in green pastures. He maketh me to lie down in the green pastures. Okay? Hindi ibig sabihin mga abyan na hihiga ka doon sa tinatawag na green pasture. Okay? Hindi po ibig sabihin. Kundi, ang ibig sabihin yan ay ibibigay sa iyo ng Diyos yung tinatawag na kapahingahan. Okay? Now, ang isa sa mga attitude sa mga sapat, hindi na sila basta-basta kung hindi sila kampante. Isa na. So, naghahanap talaga sila ng place na kung saan kampante na sila. Okay? So, kung tayo naman, maghahanap tayo ng tinatawag na kapahingaan, lapit ka sa Diyos. Bakit? Siya lang ang magbibigay sa iyo ng tinatawag na kapahingaan. Now, tingnan natin. Matthew chapter 11 verse 28. Basahin natin. Matthew chapter 11 verse 28. Sabi niya dito, sabi ito ni Jesus Christ, Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Ano po ba ang ibig sabihin nito, mga listeners and mga viewers natin? Sini. Now, sabi niya dito, come unto me. Okay? Kung naghahanap ka ng tinatawag na kapahingaan, hindi mo makikita yung kapahingaan dito sa mundo. Bakit? Ang mundo ay puno ng problema. So, hindi ka puno ng pagsubok sa buhay. Matinding pressure. Puno yan sa mundo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, come unto me. O sabi niya, lapit ka sa akin na nabibigatan. Okay? Sabi niya, all ye that labor and are heavy laden. Tapos sabi niya, and I. Hindi po, and you. Okay, so dito humble niya, and I. Ibig sabihin, inako ng Panginoon. And I will give you rest. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapahingaan.
Verse 29, sabi niya, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart." Ano po ba yung ibig sabihin nitong yoke, mga abyan? Ang yoke, mga abyan, kung sa amin yan sa Mindanao, ang tawag namin sina hayugong. Yung kung may ara ka mo sang kalabaw or baka, yung nilalagay sa liig, at saka ito kasi yung trabaho ko dati sa Mindanao, mga abyan. Okay, ang hanap buhay namin doon, ang source of income namin doon ay ang tinatawag na kopra. Alam lang kung same ba ang tawag no dito, kopra. Kung alam niyo yan, kopra. So, may ara kami sang ginatawag na kariton. Okay, so iba kasi dito yung kariton eh. Alam ko na yung kariton dito. Yan pala ay gulong. So, sa amin ay kariton yung lalagyan ng So, doon namin ilalagay yung tinatawag na kopra. Ang ilalagay namin doon dahil mahaba, mga 20 ka sako. 20 ka sako, ina. Okay? Pagkatapos niyan, kukunin na yung kalabaw or baka. Pagkatapos, lalagyan mo na ng tawag dito ng yoke or yugo. Sa amin, di ko alam kung anong tawag dito sa inyo. Tapos, pagkatapos mong ilalagay yan sa liig, okay, madadala niya na yung tinatawag na yung kopra. Kasi hindi kaya ng tao yun eh. Marami. So, yan ang ginagawa namin. So, kung titingnan mo, in reality, ang bigat. Di kita mo, 20 kasako, ilalagay mo doon. Pagkatapos, isang kalabaw o isang baka lang ang magdadala. Kung walang yoke, hindi yan madadala. Okay? Dito, sinabi naman ng Panginoon, "Take my yoke upon you." Ano ba ang yoke ni Jesus Christ? "And learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul." Inulit na naman niya yung rest, mga abyan. Sabi niya, "For my yoke is easy, and my burden is light." So, ibig sabihin na hindi ka mag-struggle. Kasi sabi niya, yung yoke ni Jesus Christ ay easy. Ibig sabihin, magaan. Kaya, gusto niyang lumapit sa kanya. Ito kasi, mga abyan, ang nangyayari sa atin. Kapag may pagsubok sa buhay, may problema na hinaharap sa buhay, kapag kaya pa, ito yung ginagawa natin, mga abyan, which is mali. Okay? May problema. Okay? Ang ginagawa ng tao, ito yun. Kaya ko pa. Yun. Which is, hindi mo talaga yan kaya. Struggle, problema sa buhay, hindi mo yan kaya. Kailangan mo ng katulong. At walang iba, kundi ang Diyos. Kasi sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Tayo kasi inaako natin eh. Magsasabi natin na kaya pa. Okay? Pero kahit nasasaktan na, magsasabi pa din na kaya pa. Okay? Sanay kasi tayong masaktan eh. Why not na sabihin mo, "Lord, ito yung mga problema ko." Diba? Ipaubaya mo sa Panginoon. Kasi, sabi niya, di ba? "I will give you rest." So, amo na, mga abyan, kung may mga problema sa buhay, diretso lapit sa Panginoon, "Lord, buligi ko." And I am sure na hindi ka talaga papabayaan ng Panginoon. Kasi, ambal niya, "And I will give you rest." Kapahingaan. Okay? So, balik tayo, mga abyan. "He make it me to lie down in the green pastures." Amo ini, mga abyan. Ang ibig sabihin niya, nabibigyan ka ng Panginoon ng kapahingaan. Okay? So, ipinapakita nito na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tunay na
kapahingahan. So anong lesson mga abyan? Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kanino? Walang iba kay Jesus Christ. So ano ang gagawin natin mga abyan? Lapit tayo sa Kanya. Pangatlo mga abyan. Okay, pangatlo. The shepherd restores the soul. So sabi niya, He restored my soul. Okay. May mga pagkakataon na tayo po ay napapagod. Yan. May mga pagkakataon na ikaw at ako nadi-discourage. Ngunit, sabi ng Panginoon, okay, He restored my soul. Sabi ng salita ng Panginoon, He restored my soul. Ibig sabihin, kayang ibalik ng Diyos ang ating lakas at pag-asa. Kung tayo ay drain na, wala nang lakas, okay? Kaya palang ibalik ng Diyos yung lakas natin at pag-asa. Okay? Kagaya lang yan ng ng cellphone nyo. Lahat tayo po ay may cellphone. Hindi ba? Kapag na-lowbat ang cellphone, ano ang ginagawa natin? Siyempre, hahanap ka ng charger, tapos i-connect mo doon, isaksak mo, pagkatapos magkakaroon na naman ng kuryente. At hihintayin mo na mag-full charge imaw. 100%. Ganyan. So, ganun din tayo mga abyan. Kailangan natin si Jesus. Dapat nakakonect tayo kay Jesus. Why? Siyempre, tao lang tayo, di ba? May mga pagkakataon na ikaw at ako ay napapagod. So kapag napapagod ikaw, dapat bumalik sa Diyos, mag-connect sa Kanya para mabalik yung tinatawag na pag-asa at lakas. Okay? Kasi sabi ng salita ng Panginoon, He restored my soul. So sa panahon na si David ay napapagod at nadi-discourage, okay? Kampante siya. Bakit? Ang Diyos, binabalik niya yung lakas mo at yung pag-asa. So, paano tayo subong? Paano babalik ano ang gagawin natin para bumalik yung tinatawag na lakas at pag-asa natin? Walang iba mga abyan, kung meron kang Bible sa bahay nyo, bumalik ka doon. Okay? Bumalik ka doon, tapos tingnan mo ang Bible mo. Okay? At basahin mo ang salita ng Diyos. Kapag nabasa mo ang salita ng Diyos, iyan ang magbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa. Ang mundo hindi magbibigay sa iyo ng lakas. Ang mundo ay hindi magbibigay sa iyo ng tinatawag na pag-asa. Kita mo, subong? Grabe. Grabe kagam mo. No? Ang aton nga mundo. Okay? So, ang mundo hindi magbibigay sa iyo ng lakas. Hindi magbibigay ng pag-asa. Walang iba na magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa kundi ang Diyos lamang. Si Jesus Christ lamang. So, yan po ang number 1 natin mga abyan. Number 1 natin is the shepherd provides for his sheep. Pangalawa mga abyan, the shepherd protects his sheep. Verse 4, sabi na, though I walk through the valley of shadow of death. Ito po yun, simple. Hindi sinabi ng psalmist na walang problema. Meron po. Okay? Kasi sabi dito, though I walk through the valley of shadow of death. So, hindi din sinabi ni David na walang problema na yung tao. Okay? Sinabi niya, okay, though I walk through the valley of shadow of death. Ibig sabihin mga abyan, okay, ang pagsubok po
ay bahagi na po yan ng ating buhay. Ang problema, bahagi na po yan sa ating buhay. Ngunit, mga abyan, listeners and viewers, hindi ka nag-iisa. Yan ang maganda. Okay? Yung feeling mo ba na daw walang tumutulong sa'yo? No! Tandaan mo, ang mga pagsubok ay bahagi na po yan sa buhay natin. Ngunit, hindi ka nag-iisa. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Okay? Kasama mo ang Diyos. Now, 3 kabagay. Number 1, trials are certain. So, lahat tayo ay daraan sa mga pagsubok. Ang pamangkot ko, si Jesus Christ, hindi ba siya dumaan sa mga pagsubok? Yes, dumaan si Jesus Christ. Ano ang matinding pagsubok na nadaanan ni Jesus Christ? So, walang iba na matinding pagsubok na daanan ni Jesus Christ, yung pinako siya sa krus. Matindi po yun. Alam niyo, mga scholars, okay? Kung ihalin tulad sa tao, okay? Yung ginawa ng Panginoon, wala talaga. Lalagyan lang natin ng level para may Okay? Kung sa level 1 pa lang, okay, kung ihalin tulad yung pagsubok na nangyari kay Jesus Christ sa tao, okay? Hanggang level 1 lang ang tao. Ibig sabihin, yung naranasan ni Jesus Christ na pagsubok, terribly gid. Okay? Pero, nakayanan po ni Jesus Christ. Nakayanan po ni Jesus Christ. Now, basahin natin. John chapter 16, verse 33. Tingnan natin. Sabi niya, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulations." Kita mo? Ang mundo, ye shall have tribulations. So, problema ini, grabe. Ay tribulation ang sang Ginoo. But, sabi ng Panginoon ni Jesus Christ, "But be of good cheer. I have overcome the world." See? Kita niyo mga abyan? Si Jesus Christ nga ni. No? Kung tayo lalapit kay Jesus Christ, may ara kita sang ginatawag nga peace or kapayapaan. Ang mundo, hindi maghatag sa aton sang ng kapayapaan. Kasi tribulation ang sinabi ni Jesus Christ. Pero sabi niya, "Be of good cheer, I have overcome the world." Okay, tandaan po natin mga abyan, okay? Trials are certain, okay? Ang pagiging Kristiyano, pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo exemption sa problema. So, lahat po tayo dadaan sa pagsubok. Pero tandaan po natin, sa bawat pagsubok sa buhay, huwag mong kalimutan na hindi ka nag-iisa. Okay? Kasama mo ang Diyos. Pangalawa, God's presence removes fear. So, enough na yung presensya ng Panginoon. Okay? Presensya pa lang ng Panginoon, yun na yung magtatanggal sa tinatawag na takot sa buhay mo. Pamangkot, may kinakatakutan ka ba? Ano kaya ang kinakatakutan mo? Okay? So, pangalawa, God's presence remove fear. Sabi niya, "I will fear no evil, for thou art with me." See? Sabi ni David, "I will fear no evil." Di ako matatakot. Bakit? Dahil kasama ko ang Diyos. For thou art with me. So, ang presensya ng Diyos, siya yung nagbibigay sa iyo ng lakas, mga biyan. Okay? Pamangkot, ano ang kinakatakutan mo? Sino ang kinakatakutan mo? Sabi daw nila,
na ang mga lalaki, yung yung sa mag-asawa, sabi ko na daw nila na ang mga lalaki ay takot kuno daw sa kanilang asawa. Wow! Tuod ba? Natakot yung mga lalaki sa kanilang asawa. May istorya sila, mga biyan nila. May 3 ka magkumpare, gaano sila to, gainom bala sila. Tapos, naghambal tong isa niya nga kumpare nga, pre, hambal niya nga, tuod ba nga ikaw ang leon sa inyong balay? Hambal ng lalaki nga to nga, oo, tuod na ako ang leon sa amon nga balay. Lahat ng mga utos ko, okay, susundin na nila. Di hambal to sang isa nga, ay, perte, ikaw na gid ang leon gali sa inyong nga balay. Oo. Isang boses ko lang, di ba siyempre leon? Isang roar lang yan, di ba? Isang boses ko lang. Di ba? Sunod yan silang lahat. Di ba? Ngayon, lumabas yung asawa. Tinawag yung lumabas yung babae, yung kanyang asawa. At tinawag yung lalaki. Okay? Ganyan lang, oh. Psst. Oh. Psst. Uli! Oh. Kita mo na. Paghambal nga uli, hambal dayon niya sa iyang mga kumpare nga, pre, mauli na anay ko. Hambal din to sang isa nga, di, hambal mo kaina, pre, nga ikaw ang leon sa inyong nga balay. Hambal din niya nga, oo, ako ang leon sa amon nga balay. Pero, may ara sang trainer sang leon. Mo gali na mga abyan. May trainer gali isang leon. Amo to nga nag-uli. Kita ko na. So, yan ba mga abyan? Okay? Tuod ba? No, maraming mga fears sa buhay. Hindi lang yan. Istorya lang yan mga abyan. Okay? Okay, mga listeners and viewers, story lang natin. Maraming mga fears sa buhay. Peer pressure. Natatakot kang harapin ang problema. Yan. Pero, sabi ng salita ng Panginoon, I will fear no evil, for thou art with me. Dapat hindi ka matatakot, mga abyan, sa problema, mga pagsubok sa buhay. Harapin mo. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. Okay, si Shadrach at si Meshach at si Abednego, nung tinapon sila sa pugon, okay, ilang tao ang nakikita doon? Ilang tao ang kasama nila doon? 3 lang sila tinapon doon sa kinpilakto sa pugon, pero yung nakita ng hari, kung ilang tao sila doon, 4. Sino ang isa doon? Walang iba kundi ang Diyos. Kita mo na, ginpilakto sila sa pugon, grabe to nga kainit-init nito. Pero why gid sila nasunog bala? Kahit man ang ilang nga buhok, wa gid nasunog. No, si Shadrach at si Meshach at si Abednego. Why? Ginbuligan sang Ginoo. Sinamahan pagid sang Ginoo. Ibig sabihin mga abyan, sa lahat ng pagsubok sa buhay natin, harapin mo, huwag kang matakot. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Okay? So, ibig sabihin, sasamahan ka ng Diyos sa gitna ng iyong mga pagsubok. Tandaan lang natin, okay? Huwag agad tayong ma-discourage agad. Tandaan natin na nandyan ang Diyos. Okay? Nandyan ang Diyos, palaging kasama mo. Okay? Palaging kasama mo sa gitna ng laban. Tandaan po niya natin mga abyan. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, I will fear no evil, for thou art with me.
Mismo ang salita ng Panginoon nagsabi. So, hindi na natin maalis yung problema mga abyan, nandyan na yan. Pero, tandaan natin na sasamahan tayo ng Panginoon. Pangatlo, God's discipline brings security. Okay, so hambal niya dito sa salita ng Panginoon, thy rod and the staff, they comfort me. Okay, thy rod and the staff, they comfort me. So, ang rod ay para po iyan sa protection. Ang staff naman ay para po sa paggabay. Ito po, mga abyan. Yung iba-iba kasi ang ugali ng tupa, mga abyan. Okay? So, sa maraming mga tupa, mayroon talagang mga dungol. So, ang ginagawa ng Panginoon upang matuwid sila, ginagamitan sila ng tinatawag na staff. Okay? Para bumalik sila or matuwid sila. Para maituwid sila. So, ganyan ang ginagawa din ng Panginoon sa atin mga abyan. Kasi minsan, gapadungol ba'y kita sang Ginoo? So, kapag gapadungol kita sang Ginoo, hindi naman gusto yun ng Panginoon. Kaya, gagamitan tayo ng staff para magabayan tayo. Yung protection mga abyan, nandyan palagi yan. Pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. Pero, ang pagpadungol naton, amuni ang ginaobras ang Ginoo sa aton. Yung staff para magabayan tayo. Okay? Matuwid tayo. So, di tayo sang Panginoon, magsunggod bala. Ginano mo naman ko, Lord, plan. Hindi. Tandaan natin na yung sang Ginoo sa aton, okay? Tandaan mo na, yan ang tinatawag na pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Okay? Kasi hindi naman tayo perfecto. Everyday nagkakasala tayo. Now, kung ginsaway kita sang Ginoo, okay? Tandaan natin na yung pagsaway ng Diyos sa atin, yun ang kanyang pagmamahal para ikaw ay magabayan at matuwid yung ginagawa mo. So, wag agad magsunggod. Okay? Bakit? Pinapakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa iyo. Tanda ng kanyang pagmamahal sa iyo. Okay, so dito na tayo sa last. Yan ang pangalawa natin mga abyan. Pangalawa natin, the shepherd protects his sheep. Then the last one mga abyan, dito na ako magtatapos, the shepherd promises eternal goodness. Okay? Psalms 23 verse 5 and 6. Sabi na, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. So, ang kabutihan ng Diyos mga abyan ay hindi pala pansamantala lamang. Though, subong lang bala? No. Kundi, patuloy po ini habang buhay mga abyan. Yung kabutihan ng Diyos na ibibigay sa'yo. Habang buhay na pala ito. Now, number 1 mga abyan. God blesses in the presence of difficulties. Sabi niya, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. So, hindi kailangan mawawala yung tinatawag na kaaway upang maranasan mo yung tinatawag na pagpapala ng Diyos. Hindi. Okay? Kaya ka ng Diyos pagpalain. Okay? Why? Dahil siyempre unga ka sang Diyos. Kahit nasa matinding pagsubok ikaw, hindi ka kayang pabayaan ng Diyos. Kahit nasa gitna ka pa ng pagsubok. Kaya ka pa ding pagpalain ng Diyos. Yan po mga abyan, God blesses in the presence of difficulties. Kaya sabi niya, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Pangalawa, God
gives abundant grace. Bugay lang gid mga abyan na ikaw ag ako subong buhay pa. Bugay lang gid, grasya lang gid sang Ginoo. Now, ang biyaya ng Diyos mga abyan ay sapat at saka umaapaw. Tandaan mo mga abyan, yung yung breath mo, bugay na yan ng Panginoon, libre na yan ng Panginoon. Hindi ba? Kita mo sa hospital, binabayaran nila yung oxygen. Binabayaran nila mga abyan. Okay? Bumibili sila para yung pasyente makakahinga pa. Ikaw, ako, bugay lang gid sang Ginoo. Libre ang ginatag sa aton. Nga ikaw ag ako makakahinga pa. Bugay sang Ginoo nga ikaw kag ako subong buhay pa. Amo na, nga ang bugay sang Ginoo mga abyan, amo na umaapaw. Umaapaw talaga. Bugay lang gid sang Ginoo mga abyan. Now basahon naton 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Second Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi niya dito mga abyan, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Okay? So my grace is sufficient for thee. So sapat na pala mga abyan, yung bugay sa Ginoo na ginhatag sa aton. Okay? So kung gintawan ka mga abyan sa blessings ng Ginoo, dapat ano ang response mo sa Kanya? Dapat ikaw at ako marunong magpasalamat sa Kanya. Sa mga natatanggap mong biyaya araw-araw. Ang pamangkot, marunong ka bang magpasalamat mga abyan? Yan ang tanong. Okay? Baka hindi ka na marunong magpasalamat sa Ginoo. May mga biyaya na dumadating sa buhay mo. Tandaan mo na hindi yan galing sa iyo, hindi yan galing sa iba, kundi ang biyaya na yan ay galing sa Diyos na binigay niya sa iyo. So, ang response natin mga abyan, dapat marunong kang magpasalamat sa Diyos. Yung pagkain mo araw-araw, nakakakain ka 3 times a day. Blessing yan na binibigay ng Diyos sa iyo. Sa atin, dapat marunong kang magpasalamat. Pamangkot, marunong kang mag-pray mga abyan? Every time na kumakain ka, ga-pray ka ba sa Ginoo na, Lord, thank you sa food nga gintao mo sa akon? O, ran. Or baka kain ka na lang diretso. Di ka na nagpapasalamat sa Diyos. Pangatlo, God gives eternal security. Amo ni ang kanami mga abyan. Eternal security. Diin ini mga abyan, eternal kasi. Tandaan po natin mga abyan, dito sa mundo, wala pong eternal life. Bakit? Ikaw at ako, siyempre, mamamatay. Hindi na natin ikailayan mga abyan, mga listeners and viewers. Kasi nakikita nyo na yan. May mga unga gani na nasa tiyan pa lang ng nanay, patay na. Okay, so marami na tayong mga nakikita mga abyan. Ibig sabihin, pinapakita lang sa atin yung reality na hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Okay, pero hindi naman natin ginayo sang Diyos na Lord, mamatay na ako. No. Okay? Kasi may plano ang Panginoon. May plano ang Diyos. Okay? So sabi niya, God gives eternal security. So saan yung eternal security mga abyan? Kung kasama natin ang Diyos. Diin sa langit. Yan po. Doon mo lang mararanasan yung tinatawag na eternal life mga abyan.
Okay? I will dwell in the house of the Lord forever. So, ang ating pag-asa mga abyan, okay, ay hindi lamang para sa buhay na ito. Ang buhay natin, okay, tandaan natin ay may hangganan dito sa mundo. Okay? Pero, merong tinatawag na buhay na walang hanggan. Saan yan mga abyan? Sa langit. Kasama natin ang Diyos. Tandaan po natin mga abyan, temporary place lang po natin ang mundo. Hindi po ito yung tunay natin na place. Ang tunay po na place natin walang iba kundi sa langit. Tingnan natin mga abyan. Basahin ko lang dito. John 14, 1-3. Sabi niya dito mga abyan, John 14, 1-3. Sabi niya, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where am I, there ye may be also. Amo na ang hambal ni David mga abyan. I will dwell in the house of the Lord forever. Sino ang ga-prepare mga abyan sang imo nga place sa langit? Walang iba kundi ang Diyos. Sabi niya, I will go to prepare a place for kanino? Wala namang sinabi doon kay pastor. Ang sinabi naman niya doon I will go to prepare a place for you individual. Ibig sabihin, para sa aton mga abyan. Hindi ka ba gusto niyan? So, ibig sabihin mga abyan na hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Temporary lang na place ito mga abyan. Okay? Ang tunay na place natin mga abyan, walang iba kundi sa langit. Kasi sabi ni Jesus Christ, I will go to prepare a place for you. And if not so, I will come again. Tapos, kukunin tayo ng Panginoon. Ay sabi niya, for where am I, there you be. Also kung saan ako, nandoon ka din. Ibig sabihin, ang sinabi dito ni David mga abyan, I will dwell in the house of the Lord forever. Gusto niya na makasama ang Diyos. Okay? Gusto niya, ito yung inaasam-asam niya sa kanyang tagipusoon, na makasama niya ang Diyos, makapiling niya ang Diyos. Ang pamangkot mga abyan, gusto mo bang makapiling ang Diyos? Again, sasabihin ko, hindi naman tayo nagmamadali mga abyan, ha? Okay. Pero, ang gusto ng Diyos ay makasama ka. Makasama tayo. Kaya nga mga abyan, kung gusto mong makasama ang Diyos, i-assured mo ang buhay mo. Una, sa lahat mga abyan, kailangan mong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas mo. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas mo, assured, ang assurance mga abyan, ibibigay ng Diyos sa iyo. Yung sinasabi niya na, for where am I, there you be also. Okay? Pero, kapag hindi ka gapati kay Jesus Christ, dalawa lang ang pupuntahan ng tao pagkatapos ng buhay natin sa mundo. Dalawa lang, langit at saka impyerno. May eternal life din doon sa impyerno mga abyan. Pero, hindi mo makakasama ang Diyos doon. Okay? Nandun ka lang sa apoy. Yan. At saka, maano mo talaga yung tinatawag na pasakit doon. Okay? So, hindi yan gusto ng Diyos. Kasi sabi niya, for where am I, there you be also. So, the best na obrahon mga abyan, mga listeners and viewers, kailangan mong magkaroon ng relationship sa Diyos. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas mo sa buhay mo. Kung tatanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, ililigtas ka talaga niya.
Okay? At yung assurance doon na sabi ni Jesus Christ, I will go to prepare a place for you, for where am I, there ye be also. Ang pamangkot, mga abyan, amo ni ang challenge sa aton. Tatanggapin mo ba si Jesus as your Lord and personal Savior? Kung tatanggapin mo, mga abyan, makakasama mo si Jesus Christ for eternal life. At syempre, meron kang place doon sa langit na gin-prepare sang Ginoo. Okay? So, amo na, mga abyan. So, you have to make a decision. Subong nga kahapon. Tanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Okay? Kag, inusulan mo lahat ng mga maling nagawa mo. Kapag tinanggap mo na si Jesus Christ, iwanan mo na lahat ng mga maling gawain sa buhay mo. At dapat magbago ka na. Siyempre, dahil may Jesus ka na, tinanggap mo na si Jesus Christ, dapat meron ng pagbabago sa buhay mo. Okay? So, muna ang pinakamagandang bahagi, mga abyan, sa aton nga kabuhi, no? Ang makasama naton si Jesus Christ. Magpakailan man. So, muna si David, mga abyan, gusto niya nga makapiling niya si Jesus Christ magpakailanman. So, 3 kabagay, mga abyan, sini nga kahaponon. Okay? Tingnan natin. Okay, Psalms 23. So, nakikita natin ang 3 kabagay. Number 1, the shepherd provide for his sheep. So, sino ang ga-provide sa aton? Walang iba kundi ang Diyos. Pangalawa, the shepherd protects his sheep. Walang iba na nagpoprotekta sa atin kundi ang Diyos. And then, the shepherd promises eternal goodness to his sheep. So, anong promise ang Ginoo sa aton? Eternal life. Diin, hindi dito sa mundo, kundi sa langit, mga abyan. So, amo niyang challenge sa aton, mga abyan. Mamangkot. May mga problema ba tayo ngayon na hinaharap? Ang pamangkot, mga abyan, sino ang pastol mo? Okay? Sino ang pastol mo? Kung si Jesus ang pastol mo, may kapahingaan ka. May protection ka. May direksyon ka sa buhay at may pag-asa ka para sa hinaharap. Kaya ngayon, mga abyan, okay? Ipagkatiwalaan natin ang ating buhay kanino? Kay Jesus Christ. Salamat sa salita ng Panginoon. Tani ang Diyos mag-bless sa salita ng Panginoon at sa ating mga viewers and listeners sininga kaponon, i-bless niya ang buhay niyo. Let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Thank you, Lord God, sa pagiging shepherd namin. Salamat sa pag-aaruga, salamat sa paggabay, at salamat, Lord God, sa pag-protect sa amin. Kapag kami ay natatakot, Lord, salamat dahil nandyan ka. Enough na pala yung presensya mo upang mapawi yung takot namin. Kung kami ay napapagod naman, Lord, sabi mo, nalapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingaan. Sana, Lord God, tulungan mo kami na kapag kung may mga pagsubok na dumadating sa aming buhay, lumalapit kami sa inyo. Dahil ikaw lamang ang makapagbigay sa amin ng rest. Kung hindi man namin maiwasan, Lord God, ang mga pagsubok sa buhay, tani, Lord God, nabuligan mo kami. Kasi hambal ng salita mo na hindi mo kami iiwanan sa gitna ng laban. Kundi nakikita namin, Lord God, na ikaw, kasama mo kami sa gitna ng laban. Salamat po, Lord God. Tani, Lord God, nabuligan mo man ang bawat isa sa listeners and viewers namin na ibalik yung tinatawag na kalakasan namin at paniniwala namin sa inyo. Tani, Lord God, na ang tagipusoon sa bawat isa. Nga tani, ikaw, Lord God, ang inaasam-asam namin na makapiling habang buhay. Salamat, Lord, sa pag-prepare mo at salamat sa promise mo, Lord God, na kung saan ikaw, nandoon din kami. I-bless mo po ang bawat isa, Lord God, ang mga listeners and viewers, and also ang platform na ini, Lord God, na gingamit mo
nga ma-spread Lord God ang imo nga pulong Lord God sa mga tao na hindi pa Lord God nakarinig kay Jesus Christ. Ini nga mon mga pag-ampo kag pasalamat. In Jesus name I pray. Amen and amen. Alright, thank you so much mga kabyan. Natapos na po tayo sa programa natin ngayon. By the way, every Thursday, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. mga abyan, with Pastor Jonathan and yours truly, Pastor Ariel Espera. Nagsasabing, God bless you and bye-bye.